Inspeksyon at pagkumpiska ng mga fireworks o paputok ating pag-uusapan kasama si Attorney Amanda Nograles, Assistant Secretary ng Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry. Asek Nograles, magandang tanghali po. Si Chipo ito, kasama ko po si Yusek Edu ng DSWD. Hello po, Chi, Yusek Edu. Magandang tanghali po. Asek, base po sa inyong datos, gaano na po ba kalaki ang bilang o halaga ng firecracker products ang na inyong nasamsam? At hanggang kailan po ang monitoring at pag-iikot ng DTI para dito? Yung una pong monitoring ng DTI, naganap ito last week. Pumunta kami sa Bukawe, Bulacan. Ang nasamsam namin doon around 1,543 pieces na mga fireworks and firecrackers. Ito yung mga fireworks and firecrackers na bagamat lisensyado yung manufacturer, may PS license siya, yung PS mark niya, dinikit niya sa mga modelo na hindi approved ng DTI. So, it's a licensing issue, ma'am. So, kinonfiscate namin on the spot itong mga fireworks and firecrackers na to. Out of 33 na establishments na minonitor natin, 4 na notices of violation yung na-issue natin. We understand si PNP also conducted their own operations the following day, and they were also inspecting as early as October pa po. So, ang inspection po natin hanggang bagong taon po talaga yan, ma'am, tuloy-tuloy. So, we are ongoing with our monitoring kasi nga po, delikado talaga yung laganap ng mga fireworks and firecrackers na dinidikitan lang basta-basta ng PS mark. Ang ordinaryong consumer, mahihirapan po na masuri kung legitimate or fake yung PS mark. Yes, Asek Amanda, since nabanggit niyo po yung concern ng ating mga consumer, common na tanong po na marami, ito ba, safe po ba na bumili dito sa mga tinitindang paputok sa mga retail stores po? Alam natin marami po yan na nagbebenta ng mga tingi-tingi na paputok. Kahit po may mga Philippine safety standards, regulated po ba yan ng ating pamahalaan? Yes, sir. Ang tips po namin sa DTI, unang-una, kailangan si consumer bibili siya sa tindahan na may PNP license or permit. Nakapaskil tong PNP license or permit together with a business permit. Pangalawa, kailangan din po i-check yung mismong paputok or pailaw dun sa box niya kung merong tinatawag na PS mark, para siyang bilog na globe na logo. Sa ilalim nun, nandoon ang license number ng manufacturer. Pangatlo, para sure tayo na talagang lehitimo itong PS mark, i-counter-check nila yung mismong modelo na bibili nila doon sa listahan ng DTI sa DTI website. Kasi kada manufacturer na merong lisensya, meron lang specific models na pwede silang i-manufacture at ibenta dito sa merkado natin. At saka syempre, bawal ang imported. So sigurado pag may nakita kayong imported na fireworks at firecrackers, hindi po yan authorized ng DTI. Oh, medyo komplikado pala ang proseso para makabili dahil as you said nga po kanina sa Bukawi mismo, yung mga approved retailers na pwede namang magbenta, naghalo ng mga hindi naman aprobadong mga produkto. Pero para lang sa safety ng mga bibili, Asek, para sa mga retailers, saan naman po sila pwedeng makakita o makakuha yung talagang legitimate manufacturers at brand names ng mga paputok? At yun na nga, as you said kanina, may mga factors na kailangan po silang makita bago nila bilhin ito. But more or less, saan po yung medyo credible po ng mga tindahan para mamili nito? Opo, yung mga tindahan po ng mga paputok at pailaw, nasa mandato po yan ng PNP. Sila po yung nag-i-issue ng license or permit to sell. Itong mga credible na tindahan, of course, ma'am, bawal po yan sa mall kasi ang regulations po ng PNP dapat outdoor open space ang bentahan. In fact, nakalagay din po sa regulations, merong mga distance requirement, yung kada stall, dapat may firewall na nagsiseparate sa kanila, tsaka bawal manigarilyo within a certain distance from the stores, no? So, kung lehitimo or hindi, malalaman yan sa pagtingin doon sa PNP license or permit. Marami pong areas kalat-kalat all over the Philippines yung nagbebenta. So hanapin lang po nila yung PNP license or permit.
Kami naman po sa DTI, ang binabantayan natin yung pag-manufacture nitong mga paputok at pailaw. So tama kayo ma'am, naghahalo yung legitimate at hindi legitimate. Yan po talaga yung nakita natin sa Bukawi. Kaya mahirap po. Ang advice po ng DTI para makasiguro tayo na legitimate ang binibili natin, tingnan yung listahan sa DTI website kasi gano'n naman din po yung ginawa rin namin. Nilabas namin pinrint namin yung listahan sa DTI website at kinounter-check natin kung may PS mark yung mismong paputok, yung modelo na bibili nila, kung fountain man ito or sparklers or lucis, nandoon nakalista doon sa DTI list on our website. So, ini-encourage namin ng mga consumers to look at this list before they go to the stores. ASEC, tanong din po na marami, no? At para sa kaalaman na rin po ng ating mga kababayan, ano po ba yung mga pinapayagan na ibenta ng mga paputok? Alam natin yung mga oversized tulad ng mga whistle bomb at mga super lolo, prohibited na po yan. Ano po ba yung mga pinapayagan lang na ibenta? Opo, actually, yung pinapayagan na ibenta, sinasabi natin categories 1, 2, 3, no? Hindi siya hazardous, hindi maingay, or at least yung area kung saan mo siya pwede gamitin, meron tayong specific areas. Rather than to go through the list kung ano po yung maaaring ibenta, ang dapat po siguro i-check natin yung listahan po ng PNP, yung mga bawal na po na prohibited fireworks and firecrackers. Kasi po, yung mga manufacturers natin, iba-iba po yung brands and yung ginagamit nilang pangalan. So, mas maganda po i-check natin yung ano yung bawal ng PNP at saka kung ano yung pinayagan ng DTI nandun po sa listahan. Let's say, a manufacturer po na lisensyado, over 200 kinds po yung pwede niyang i-manufacture na legitimate po, pinayagan po ng DTI. So, kailangan balik-balikan po natin yung listahan na nasa DTI website para makasiguro tayo. Kasi hindi po basta-basta mapapasama dito sa listahan ng DTI kung hindi po dumaan sa proseso ng pag-check ng compliance with Philippine National Standards at saka yung safety po nitong mga paputok at pailaw. Okay, ASEC Amanda, meron pong mga nananawagan hinggil sa nationwide ban sa mga paputok. Ang concern po nung iba, paano po yung mga retailers at iba pang mga maapektuhan nito sakaling maipatupad ito? Opo, totoo po yan. Kasi po, we have 15 manufacturers ng mga fireworks and firecrackers na authorized ng DTI. Hindi pa po kasama dyan yung retailers na nagbebenta nitong fireworks and firecrackers. Bagamat ang concern po natin, buhay ang katapat, no? Yung mga napuputulan ng daliri, ng kamay, yung nadidisgrasya. Ang dapat din po intindihin natin yung kung ano naman po sino naman po yung mawawalan ng trabaho at saka yung maapektuhan ng kanilang hanap buhay, yung negosyo nila dito kapag magkaroon ng nationwide ban. So kami po sa DTI, susunod po kami kung ano po ang regulation. Alam po namin merong mga LGUs na may total ban na at saka meron pong LGUs na meron silang designated areas for community fireworks display. So kami po sa DTI magko-cooperate po tayo sa kung ano man ang desisyon ng LGU, pero kami po babantayan po namin yung mga mismong fireworks and firecrackers na nilalabas sa merkado at pwedeng bilhin ng ating mga consumers. Alright, ASEC Amanda, binanggit niyo po yung regulation. Sa ating po bang batas, ano yung mga parusa dito sa mga violators na ito at saan po pwede mag-report ng mga retailers at manufacturers na nagbebenta ng mga hindi lehitimong fireworks products po? Opo, yung nagbebenta po ng fireworks and firecrackers na hindi po lehitimo, to 25,000 po per violation yung fine nila. Para po dun sa manufacturer na nagva-violate doon sa license nila, up to 300,000 po maximum yung fine na maibibigay sa kanila. Maliban pa dyan yung ipaparatang ng PNP at iba pong mga agency na nagmo-monitor kasi po yung sa bentahan, PNP na po yan. At saka yung sa paggamit po ng mga fireworks, DILG rin po, kasama rin po dyan at DOH syempre po.
So sa DTI, yun po yung penalty po na 25,000 sa seller at saka up to 300,000 po dun sa manufacturer. Oh, wow, medyo mataas pala ang fine, no? So dapat siguro sumunod na lang sila sa mga panuntunan ng DTI. Pero sa ibang usapin naman po, para sa darating na bispiras ng bagong taon, may inaasahan pa po ba tayong pagtaas sa mga produktong pang medianoche? Opo, yung mga pang medianoche, ito po yung laman ng ating Noche Buena price guide. Kasi isahan na lang, usually ang hinahanda natin sa Noche Buena, yun din yung hinahanda natin sa medianoche. Gaya po ng nasabi namin nung nakaraan, meron pong commitment ang ating mga manufacturers and retailers na mananatili ang presyo hanggang December 31, 2023. Bagamat nung nakaraang linggo, closer to Christmas, nakatanggap po tayo ng kalat-kalat na report na may mga retailer na nagbebenta ng mga Noche Buena items above the price guide. So si Secretary Pascual, kami po sa DTI, agad po namin pinatawag yung mga manufacturers and retailers. Pangkalahatan na po na ito pong reports kailangan i-actionan po natin. So binalik-balikan po namin sila until Christmas and sila naman po nag-assure naman po na compliant na daw po sila sa price guide. Sa katunayan, yung iba po nating mga manufacturers and retailers, nagpapadala pa po ng picture ng mga items nila na nasa shelf ng retailers na sumusunod sa price guide natin for Noche Buena. So, yan naman po yung commitment ng DTI. Kahit na Pasko na, talagang nagmo-monitor tayo at saka yung mga reports na nagbebenta above the price guide, ina-actionan, kinakausap po talaga natin agad-agad ang mga manufacturers. So, sana po wala na po tayong maaasahan na pagtaas hanggang December 31. Ilang araw na lang din naman po. Yes, Sec, binanggit nyo po yung monitoring nyo. Ditong nagdaang Pasko po, kamusta yung monitoring? May mga huli po ba tayong violators? May mga naparusahan po ba? Opo, para po dun sa Noche Buena price guide, inaksyonan po natin yung mga report na may nabebenta above the price guide. So dahil dito ang commitment namin, nakipag-usap kami sa mga manufacturers at yung mga manufacturers, sila naman po ang kumausap sa mga retailers, kaya nga po sumunod na sila sa price guide. Para naman po sa basic necessities and prime commodities, may ilan-ilan po na nagtaas ng presyo pero hindi naman po siya lumalabag sa tinatawag nating SRP bulletin. So wala naman pong violation so far. Okay. Asek, meron po tayong katanungan mula po sa media na si Dano Tingkungko ng GMA News. Reaksyon o comment daw po ng DTI sa pahayag ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association on shrinkflation or the current phenomenon of manufacturers reducing the size and volume of products to be able to offer at current prices. What's your reaction to this po? Opo. So kami naman po, malaya po kasi ang mga manufacturers na gawin yan. It is their ultimately business decision po nila yan na baguhin yung produkto nila as to the size and as to the quality of the product. Pero ang binabantayan po ng DTI, syempre lalo na pagdating sa basic necessities and prime commodities, babalik tayo sa Price Act. Yan yung batas natin. Magiging violation yan kapag nagkakaroon ng price manipulation, yung tinatawag nating profiteering. Ibig sabihin nun, sobra-sobra naman yung presyo ng item para dun sa true worth, yung totoong value ng produkto. So, kami, ang posisyon namin sa DTI, hinahayaan natin ang mga manufacturers na gawin yan kasi business decision nila na baguhin yung produkto, ibahin yung size, ibahin yung packaging, no? Pero ang babantayan natin, wag lang siyang mahulog doon sa sinasabi nating profiteering kasi illegal na po yan. So kapag ganyan, meron po yung penalties under the Price Act na ang DTI naman po ang nag-e-enforce. Alright, Asek, may isa pa pong tanong, si Dano Tingkungko ng GMA News. What are the DTI's plans to address this? Philippine Amalgamated Supermarkets Association is saying that this is a strategy Opo. for So manufacturers. halimbawa po, bigay ko lang po yung
Opo, so halimbawa ko lang po yung sa canned sardines, no? Ito po yung isang item na nasa SRP bulletin natin. Basic necessity po tong canned sardines. So, ang ginagawa nila pong style, parang hinahayaan po natin sila magkaroon ng tinatawag nating Pinoy brand sardines. Ine-explore pa po to, hindi po namin sure kung nabebenta na to, pero ine-explore nila magkaroon ng Pinoy brand para isang standardized kind of sardines na i-offer ng iba't ibang brand para ito yung ilalagay natin sa SRP bulletin natin. Tapos, yung mismong manufacturer, malaya na siya mag-strategize as to the other kinds of sardines na i-offer niya under the brand. So, sa side ng DTI, ito po ay isang way para at least maka-strategize yung manufacturers natin, ma-preserve nila yung business nila, hindi mahulog tayo dun sa sinasabi nating shrinkflation. Kasi at the end of the day, pabor sa atin na suportahan ng mga negosyo dahil yan po nagbibigay ng trabaho sa atin, hanap buhay, lahat naman tayo namamasukan. Pero ibabalance natin to sa pag-protect sa mga consumers natin pagdating sa presyo. So, yun nga po, katulad ng sabi ko nung nauna, ang ginagawa po ng DTI, binabantayan lang yung kahit anong paglabag sa Price Act, wag lang silang mahulog sa profiteering, no? Kasi illegal yan. Pero malaya po ang mga manufacturers mag-explore, mag-strategize as to their brand at saka dun sa business nila. Okay, mensahe niyo lang po sa ating mga consumers ngayong bagong taon, Sec Amanda? So, ngayon pong New Year, para po sa naghahanda for Medianoche, hinihikayat po natin ang mga ating consumers na maging mapanuri. Mag-compare po ng mga items na nasa price guide. Lalo na ngayon, marami po mga discounts and promos at saka mga giveaways. So, antayan po natin yan. Pangalawa po, since pagkain po yan, i-check po natin yung mga expiration date ng mga items at yung mga presyuhan, no? Kasi syempre dapat sumusunod pa rin sa price guide. Para naman po sa mga paputok at pailaw, tandaan po natin buhay po ang katapat. So sana po maging mapanuri sa pagbibili ng mga paputok at pailaw. Tatlong bagay. Unang-una, i-check po na may PNP license or permit yung bibilhan nila, yung seller. Pangalawa, yung mismong paputok, dapat po merong PS mark. At pangatlo, yung modelo na bibili natin, i-check natin doon sa listahan ng DTI. Nasa DTI website. Ito lang po yung pwedeng ibenta at ito lang sana yung bibili natin kasi ito yung safe na check na po ng DTI yung standards and quality nitong mga modelo na to. Dapat pala. So, yun po. Happy New Year! Happy New Year po at siguro talagang dapat metikuloso ang mga bumibili ngayon na public, no? Dahil, well, kailangan rin quality and safety ang tinitingnan natin. Well, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Amanda Nograles, Assistant Secretary ng Consumer Protection Group ng Department of Trade and Industry. Thank you po.